Oh, si Miss Caroline Mendez may tanong. Sabi niya, "Hi doctor, if bagong panganak, how many times kumain?" Okay, I'm assuming na meron siya sigurong bagong panganak na aso and she's feeding her dog SDN Super Dog Nutrition, the best dog food in the multiverse. Kung ang aso po ay bagong panganak, definitely mas mataas ang nutritional requirements niya kesa dun sa mga hindi nanganak. Okay, kasi ito, bukod dun sa sarili niyang mga pangangailangan sa nutrition, meron na ngayon siya susuportahang puppies or puppy. Okay, depende rin po yan kung ilang puppies yung lumabas. It could be na nanganak siya ng isang tuta, konti lang ang pagbabago sa kanyang mga nutritional requirements. Pero kung nanganak siya ng 12, may nanganak kaming aso dati, Belgian Malinois, 13, 14, at may mas marami pa mga nanganganak na mga aso na up to 15, 16 or more. So, kailangan po noon ng mas marami pang nutrients. And depende rin yan sa itsura ng aso ninyo. Kung yung aso po ninyo ay nalosyang dahil sa pagbubuntis at nanganak siya ngayon, baka hindi siya nakakain ng sapat nung siya ay nagbubuntis, baka hindi SD ang pinapakain ninyo, o baka naman dahil sa dami ng mga puppy sa loob ng tiyan niya, hindi na makapasok na maayos yung kinakain niya, ano pat, hindi siya masyadong maganong kumain ng pagbubuntis niya. So this is the time no, nakapanganak na magre-recover na ngayon yung buntis na aso. Yung dating buntis na aso nung nanganak na. So nanganak na ngayon siya, kailangan ngayong mag-repair yung mga sugat niya, yung damage sa kanyang uterus, sa kanyang vagina, etc. And ngayon, magpo-produce na siya ng milk. Saan kukunin ngayon yung ingredients ng milk? Siyempre, sa katawan ng mother dog, sa kinakain niya. So you need to give your dog more, and you need to give your dog more frequently yung SDN niya. Okay, papaano ang computation niya? Now you also have to compute not only yung body weight ng nanay, kundi yung body weight din ng mga puppies, and yun yung basis ninyo. So if the dog is about 10 kilograms, tapos puppy niya, sabihin natin 1 kilogram, ang basis mo na ngayon is 11 kilograms, di ba? O papaano kung 10 yung puppies niya, tigo 1 kilogram, for example lang to, wala namang bagong panganak na puppy na 1 kilogram, bigla ko naisip. Sabihin na natin yung puppies ay 10 puppies na tigo 1 kilogram, yung nanay ay 10 kilograms, grabe, di ba? So 20 kilograms na ngayon yung basis mo. So you're going to give your dog 200 grams a day kung kung normal lang yung metabolism. Pero ito, yung mga puppies na yon, hindi rin mga normal mga individuals yung, kundi rapidly growing yun. Mas mataas ang kailangan niyang requirements sa nutrition kesa sa mga ordinary na mga individuals, kasi sobrang bilis ng growth ng mga yan. So pwede mo siyang bigyan ng 2%, pwedeng 400 grams per day, or up to mga 3% pa nga, mga 600 grams per day. So you can divide that into several feedings. Pwede mo naman bigay din twice a day lang or thrice a day. Depende po kasi. May mga aso po na talaga ang lakas kumain, yung mga bitch. May mga bitches naman na dahil hindi siya ganun katakaw, mahina kumain. So you'll have to adapt din, depende sa aso. May mga aso din na pagkatapos nilang manganak, hindi mo nakakain yan ng few days. At ang dahilan nun ay maaaring naninibago pa ngayon yung metabolic niya, yung mga hormones niya, medyo nagpapangyari na nag-iiba yung mood niya. And kumain niya ng placenta, kung normal yung delivery niya, dinila-dilaan niya yung mga puppies nung lumabas, sinipsip niya yung mga lamang loob doon ng mga liquids, and kinain niya yung placenta, yung bahay bata. Normal yun, huwag kayong mandiri doon. That's totally normal and totally healthy, kasi pag kinain nila yung placenta, mag-stimulate naman yan ng milk production. Normal yon. Okay, so if you're already feeding your dog SDN 42, yan po yung pinaka the best. SDN 28 is great din, pero SDN 21 okay din, pero it's much better if you give your dog yung concentrated form nating SDN, yung SDN 42, para po konti lang yung kinakain niya, pero ang lakas na ng nutritional input mo doon sa aso mo. Alright, so depende po yun sa dami ng mga puppies, and kung ano po yung itsura ng aso ninyo, pangalawa, and kung gaano siya kalakas kumain. Alright, so you have to adjust, and if you need more information, comment down below kung baka matulungan ko kayo sa particular situation ninyo, kung bagong panganak yung aso nyo or what not. Okay, thank you po ulit sa tanong nyo, Ma'am Caroline, and thank you po sa lahat sa panonood. SDN, the best dog food in the multiverse.
Dagdag ko na lang, no, iba nagtatanong pag bagong panganak, ganong katagal bago siya paliguan. Pwede naman pong paliguan agad yung bagong panganak, pero make sure na hindi siya giginawin. Yun lang yung bad thing pag panalaguan yung aso nyo tapos ginawin siya, baka mabinat, alam niyo yon, magkaroon pa ng iba pang infection. So make sure mainit yung panahon, paliguan nyo. Eto pa, don't use harsh chemicals, baka masip-sip din yan ng mga puppies. Use Super Dog Soap or Super Dog Shampoo. Available po lahat yung mga sinasabi ko sa TikTok shop natin, sa Lazada, Shopee. Mag-message lang kayo sa amin for the links if you want. Meron din tayong mga dealers nationwide and pwede namin kayo ipakilala if you message us. SDN, Super Dog Soap, that's your best bet and your best friends kapag kayo ay mga breeders. Oh yes, pag pinaliguan nyo, tuyuin nyo kagad, i-towel dry nyo kagad, and huwag siya mabababad sa water, banlawan nyo na maigi, and yan, you'll not go wrong.